Ngayong araw naman nga mga mare, magtatanim nga tayo dito nga ng talong. Sila Kuya Richard nga, ayan, pupunta na naman nga sila sa kabila kaya nagdala na nga rin sila ng bigas at tubig. Para hindi na nga rin sila pabalik-balik kung may kailangan nga sila sa labasan dahil malayo rin. Hindi mo na nga sumama si tatay dahil yakang-yakan naman nila yun mga mare dahil wala naman masyadong gagawin nga doon. At eto nga yung mga itik, pinakawalan nga nila tuwang-tuwa na naman. Pagkatapos naman nga nun mga mare, etong si Kuya Richard kumuha na nga rin ng kangkong. Ngayon ko nga lang din napansin na etong si Kuya Richard ay bagong gupit nga mga mare. Etong si Chuchay nga natin, tingnan nyo naman, napakalaki na talaga niya. Pagkatapos naman nga nun mga mare, ayan, nagdala na nga rin sila dito ng screen para nga ilagay nga ulit sa tubig. Dito nga yung bangka nga natin mga mare, para nga kahit papaano ay mabilis nga lang at minahuli na naman nga yung isa. Kahit nga pa ilan-ilan to ay malaking bagay nga din to sa atin mga mare. Pero alam nyo ba si tatay nga noon kapag nga ganito yung mga panahon nga na wala ng isda, pakatsaga niya pa rin pumunta sa bukid at minsan nga kahit napakalayo nun at wala pang laman kahit isa. Pero kahit pa ganun ay palagi pa nga rin siya mga mare naglalagay nga ng screen. Pero kapag pinapalad-palad ka nga ay minsan nakakakuha nga si tatay ng 2 timba, 1 timba. Pero minsan mga mare ay madalas ay aroyo nga yun. Tapos ayun pinamimigay nga lang ni tatay o kaya naman ko ibebenta binibilin lang 100. Kasi yung aroyong isda mga mare dito ay hindi talaga madalas kinakain ng mga tao. Hindi nga lang siguro mapili mga mare sa isda pero kami kasi kinakain namin yun, ipiprito namin, masarap din naman dahil isda rin naman yun. Katwiran kasi ng iba ay mataba nga daw ang ganong isda. Natawag nga yung aroyo, ewan ko ba kung bakit tawag doon aroyo. Isan nga katanghali ang tapat ay nilalako nga yun ni tatay sa mga kakilala niya. Nabili nga yun ng 125 ay bibili nga si tatay minsan ng 2 kasalong coke. O diba may merienda na nga kami nun mga mare o minsan may tinapay pa nga. Pero nung walang trabaho nun si mama ay siya nga ang nagbebenta. Ang ginagawa namin nun ay tinitimbang-timbang nga namin tapos bebenta nga namin ng 25. Tapos ang masakla pa nga mga mare 25 na nga lang tatawaran pa ang 20. Kaya ba mga mare anong pinakamurang naabutan yung pagbebenta nga ng isda? Abay ito nga si Chuchay alam na alam niya kung anong oras nga siya kakain. Akala mo dito tumatahol nga at ayun takot nga sa tubig. Hindi kasi siya madalas paliguan mga mare kaya ayun takot na takot nga siya. Pero kung masana yan ay talagang gugusto niya na nga maligo at magdaw-daw. Konting sanayan lang naman yan mga mare at masasanay din naman yan. At eto nga mga mare tingnan nyo nakahiga na nga dito. Ayaw nga rin namin to masyadong patabiin para nga sa ganun ay kapag nga manganganak siya. Kasi sobrang mga marang tabado ng baboy hindi nga daw yung nabubuntis. Nung kinahaponan naman nga bumalik na naman nga sila Kuya Richard at eto't may nahuli nga ulit sila. Si Kuya Richard kasi masipag siya maglinis mga mari. Ito pa nga yata inulam nga namin na nilagyan nga niya ng sabaw. Ayan ngayon sinasabi ko sa inyong aroyo ng isda. Ayan tilapia rin siya pero ang tawag sa kanya aroyo kasi matigas nga yung ulo tapos nga yung kaliskis. Pero bukod nga doon, ito naman nga mga mari yung Tagalog. Itong malaki na to tingnan nyo. Ayan. Ito nga yung tinatawag dito na purong Tagalog kaya ayan yung pinaka binibenta nga dito. Mas kilala nga yan dahil mas malasa nga yan mga mare kasi nga flower horn at aroyo. At eto nga si Chuchay, tingnan nyo naman nakasilip na nga. Ang cute. Akala mo tuloy mga mare, aso talaga siya. Tingnan nyo, tingnan nyo naman mga mare. Ang cute diba? Para ba ang batang nanghihingi na nga ng pagkain. Alam nyo mas gusto niya nga sa kanin kaysa nga sa feed. Sakto naman minsan marami rin talagang tira nga mga mare ng pagkain. Kaya ayan inilalagay na nga rin dyan at hindi naman nasasayang. Eto na nga mga mare, pagkatapos nga nila doon umuwi na nga rin agad nga sila. Dito na nga lang din nila nilinis. Tingnan nyo yung lababo natin dito mga mare. Matibay na matibay pa nga rin kahit nga ang dami nang pinagdaanan yan. Tingnan nyo kaya maganda rin talaga yung lababo na ginawa natin dyan. Lalo na nga yung pinintura nga natin mga mare. Talagang sobrang tibay niya at hindi naman talaga budol lang siya. Depende lang siguro sa paglalagay. Nakakatuwa nga din mga mare. Yung mga itananim nga nilang mais ayan nagsipaglakihan na nga. Sira naman ayan nagtanim na nga rin siya dito ng okra. Bali sabi ko kasi sa kanya isang linyang okra, isang linyang kangkong, isang linyang talbos. Na nga yung sobrang daming kangkong, tas sobrang daming talong, ganun. Tig-iisa na nga lang para maraming klase ng gulay ang mailagay. Eh di ba mas maganda nga yun mga mare. At etong si Kuya Richard naman nagtanim naman dito ng talong. Gagaling lang din kasi nila mga mare magtanim. Siguro ganun talaga kapag taga-probinsya ka eh kayang-kayang magtanim ng mga ganyan. Sabi nga may maiinit nga daw ang kamay pagdating sa pagtatanim minsan daw kasi tutubo pero mamamatid din. Ganitong oras na nga mga mare masarap dito magtanim dahil nga palubog ng araw at hindi na nga masakit sa balat. May bago nga palang alaga nga si Kuya Richard at eto nga ayun si Tandang. Ewan ko kung saan niya to nabili mga mare. Ito lang naman din ang libangan nila Kuya Richard ang maglaga ng mga manok. Ay sus habang abala nga ang lahat nga dito may parating naman ng cute na to. Alam niyo ba gustong gusto niyan mga mare gumagala. Tingnan niyo kahit hirap na hirap ang lola niya kaya sobrang swerte namin kay mama. Natanong nga siya kung di ba siya nahihirapan kasi nga syempre may kabigatan na nga si Gael pero sabi niya ay hindi nga daw. Kaya lalaki itong si Gael na makilola mga mare. Tingnan niyo naman napaka-cute ng mata marang mana sa lola niya. Isa ngayon sa pinagpipiringan namin yung maganda nga yung mata niya kahit nga malakihan mga mare
mare, tinan niyo parang nangungusap. Nasabihan ngang malaki ang mata ni Gael pero para saan siya ang pinakamagandang mata? Sabihin syempre anak mo, syempre mga mare kapag anak mo yung pinakagwapo at maganda, diba? Pag nga nanay tayo, ang pinakamaganda at pogi sa mga mata natin ay mga anak nga natin. Sino ba namang ang nanay ang hindi magaganda at mapapugian sa sarili niyang anak, diba? At eto nga't nagdilig na nga rin sila dito mga mare pagkatapos nga nilang magtanim. Ang cute-cute talaga ni Gael mga mare at sobrang thankful ako dahil napakabait nga na bata. Kaya lang mga mare, napakakulit niya na nga at napakalikot. Sakit nga ng katawan namin, paano ba nang bibiglain kang bagsakan ng ulo niya? O kaya naman kukurutin ka mga mare, ganun na nga siya kalikot. Tapos hindi niya na nga sanay na na-stay nga siya sa isang lugar kundi nalilibot niya na nga buong higaan niya. Mga oras nga na to kaya wala ako dyan, pumasok nga ako sa eskwela. Minsan din talaga hindi na nga rin ako nakakapag-video. Niluto na pala ni Kuya Richard mga mare yung nahuli nga nila kanina. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyo mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit.